Hello ka-umami! Ito po ang Palmyra palm fruit at gagawin nating kakanin. So, paano naman kaya natin gagawing kakanin ang hinog na Palmyra palm fruit? Isa ito sa paborito kong kakanin dito dahil napakabango at masarap. At karamihang gumagawa nito ay yung mga lola dahil sila yung expert at dahil napakahirap gawin, parang wala nang gustong gumawa. Kaya tinuruan kami ng aking biyanan kung paano gawin. Dati ay meron na akong minumukbang nito na hilaw at ang loob po nito ay parang kaong na masarap at parang buko ang lasa. At una ay binalatan lang po natin ito at merong tinanggal yung asawa ko na itim na nasa gitna, yun daw po ay mapait, kailangang tanggalin. At ngayon ko lang din po nalaman na ang ginagawa palang kakanin ay ito mismong mga balat at lalagyan lang po natin ng tubig, parang lalabhan natin at kukunin natin yung kulay at yung sapal. Amazing, di ba? Akala ko yung laman sa loob yung ginagawang kakanin. So mapapalaban po ngayon ang aking asawa sa paglalaba ng mga hibla ng Palmyra palm fruit. At ganito na po yung itsura niya, parang buhok lang ng Barbie na hindi nag-shampoo. At ito na po yung buto na sinasabi ko na parang kaong at lasang buko. Sobrang tigas na po niya, para ng marble o bato. Nahirapan nga akong buksan, gumamit pa ako ng kutsilyo at martilyo dahil gusto kong ipakita sa inyo. Pagkatapos malabhan lahat ay sasalain po natin ito para makuha pa natin yung mga hibla at yung mga insekto na pumasok doon sa loob ng prutas. Ayan, may mga nakukuha pang hibla-hibla yung aking asawa at 2 beses po natin itong sasalain. And take note mga kaumami, kung iniisip nyo na yung tubig ang gagamitin natin sa paggawa ng kakanin ay nagkakamali po kayo. Pero parehas po tayo ng iniisip. Akala ko po yung tubig ang kukunin natin, hindi pala. So iniwanan po namin ganito overnight para hayaan magkusang tumulo. Hindi natin pwedeng puwersahin para hindi lumabas yung mga sapal. Yes po, yung sapal pala ang kailangan natin. So ganito na po yung itsura niya. Kakaunti lang pala yung makukuha natin sa napakaraming bunga. At nilagay ko po muna sa ref dahil hindi pa namin ito maasikasong gawin. Tatagal naman daw ito ng 3 to 4 months, lalong-lalo na kapag ilalagay sa freezer. At gagawin na po natin ang puto. Meron tayong coconut milk, asin, 1 cup nung ginawa nating sapal, asukal, baking powder, at rice flour. Ibuhos ko muna ang flour sa isang bowl. Ihahalo natin yung mga sapal gamit ang kamay dahil ganyan yung turo sa akin ng mami-in-law. Hindi siya gumagamit ng kahit na anong mga whisk o mga blender o kahit ano, puro kamay lang. So susundin natin yung traditional na paggawa para makuha natin yung lasa na gusto natin. Katapos halu-haluin at maging dilaw yung harina, gradually mag-add ako ng coconut milk. Halu-haluin at ulitin ko lang yung process hanggang sa maubos yung coconut milk. At dito po ay kinakabahan na ako, nagdadasal na ako, sana makuha ko yung lasa at yung texture ng puto na gusto nating makuha. First time natin itong gagawin, na itinuro lang sa atin kung paano ang mga gagawin, ano yung mga ingredients, kaya naman good luck sa atin. Ubos na yung gata, kaya idadagdag na natin ang asukal. Kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, paki-comment naman mamaya kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan nakakaabot ang ating mga videos. Ilalagay ko na ang baking powder. At this point, hindi na tayo gagamit ng kamay dahil kailangan natin itong haluin ng iisang direksyon lamang para maging maganda daw yung alsa ng ating kakanin. O, diba? I-rest lang po natin ito ng 1 oras at gagawa naman tayo ng molder. Ayan, hindi tayo gagamit ng plastic na mga putong molder dahil tinuruan din tayo kung paano gawin itong kanilang molder na gawa sa banana leaf at stapler. Yes po, huwag kayong mag-alala, stapler talaga yung ginagamit nila at safe naman po yan. Meron din tayong isang buko na ayaw nang maging buko at ayaw pa rin maging niyog. So ito po yung niyog na malambot pa, yung pwede pang kainin. Yun po yung recommended na gagamitin sa puto na ito. Pagkatapos ng 1 oras, ilalagay ko na ang butter sa ating mga puto molder na ginawa natin. 'Di ba napakaganda, para ka lang gumawa ng bangka. So half lang po yung ilalagay natin at papatungan natin ng niyog. Yes po, i-steam natin pati yung niyog
para maiwasan nating madaling mapanis yung ating mga puto. Kumukulo na yung tubig at steam lang natin ito ng 35 minutes. Tuwang-tuwa naman ako sa naging resulta dahil magaganda naman yung ating mga puto. Hindi lang natin kasing ganda dahil syempre first time nating gawin. At yung niyog pala ay meron silang pangkayod para mas maganda sana kumpara dyan. Pero dahil hindi ako nakabili ay yung pangkayod na lang natin ng buko salad yung ginamit ko. Mukhang okay naman, perfect ang itsura at ang lambot. Hello ka-umami! Ito na po yung ginawa nating puto ng Thailand na gawa sa Palmyra palm fruit na hinog at rice flour. Ayan, natatakam na ako. Pinalamig ko lang po kaunti at inabutan na nga po tayo ng dilim sa labas kaya dito na tayo kakain. So, ganyan po siya. Ayan, at napakaganda po ng idea ng ating puto molder dahil gawa lang sa dahon ng saging at hindi po siya dumidikit. Hindi na kailangan nating pahiran ng mantika. Napaka-jiggly mga ka-umami, malambot. Yan, at napakabango. Kakaiba po yung bango ng prutas na ito at hindi ko alam kung saan natin o kung anong pagkain natin maikukumpara dahil wala siyang katulad. At flavorful yung amoy niya. Tikman natin. Jiggly. Napakalambot. Ang sarap ka-umami. So, madalas po nakikita ito sa mga morning market. At sa mga kababayan na gustong sumubok at gustong tikman, meron din po ito sa mga mall, sa mga food court, sa mga palengke, napakarami. Kapag nakakita kayo ng dilaw na puto na merong niyog sa ibabaw, yun na yun. Ang sarap. Amazing, diba? Natural color from Palmyra palm. Napakasarap. Ito nga po ay hindi madaling masira dahil in-steam natin pati yung coconut niya. Luto. So usually, binibenta po nila ito ng mga 46 pieces for 20 baht. Murang-mura na. At mabubusog ka na dahil dalawa pa lang yung nakakain natin. Sobrang nabusog na ako. And pwede itong ilagay sa ref. At i-microwave na lang kinabukasan. At mamibigay din ako sa ating kapitbahay dahil nung nakaraan ay binigyan niya din ako ng ganito. Ipa-taste test natin kung masarap yung ating niluto. So ayun ang mga ka-umami. Sana ay natuwa na naman kayo at nagka-idea na naman sa isang recipe at paraan ng paggawa ng kakanin o puto dito sa Thailand. Alam ko mahihirapan kayong gawin o gayahin ang recipe na ito, pero at least sana ay nagka-idea kayo sa kanilang pamamaraan katulad ng nabanggit ko kanina at yung paggawa ng puto molder. Ayan. Ito talaga yung isa pang gusto kong i-share sa inyo kasi nasasanay tayo na gumamit ng plastic o mga molder na nabibili sa ating mga puto. Siguro i-try natin sa ganito. And kung nagustuhan niyo po ang video, please share. Baka ikaw naman ang susunod na mapadalhan natin ng 1 KO Gcash. Thank you for watching. Bye!